mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kami po ay mula sa pangkat-11 at sa araw na ito ay aming ilalahad ang resulta ng aming isinagawang pananaliksik na pinamagatang pag-aaral sa epekto ng digital na komunikasyon sa kasanayan sa formal na pagsulat ng Filipino. Layunin ng pananaliksik na ito na suriin kung paano naapektuhan ng modernong anyo ng komunikasyon ang formal na pagsulat ng mga mag-aral sa wikang Filipino. Sa patuloy na pagsulong ng teknolohiya, naging mas laganap ang paggamit ng digital na komunikasyon, partikular na instant messaging, bagamat nakakatulong ito na mabilis ng ugnayan at ng palitan at ng impormasyon, hindi may kakaladala rin nito ang pagkalat ng diwastong anyo ng wika tulad ng pinaikling salita, maling baybay at stylist text o tinatawag na Jejemon. Nakita namin ang pangailangang siyasatin kung paano ito nakakaapekto sa kasanayan ng mga pag-aaral sa formal na pagsulat ng Filipino, lalo na sa konteksto ng akademikong sulatin. Sa aming pag-aaral, sinagot namin ang sumusunod ng katanungan. Unang katanungan ay ano ang profile ng mga mag-aaral batay sa kasarian, paaralang pinagtapusan, unang wika at dalas ng pagbabasa at pagsulat sa Filipino? Pangalawang tanong, ano-anong anyo ng diwastong Pilipino ang ginagamit sa digital na komunikasyon tulad ng pagpapaigli, maling baybay, Jejemon o stylist na wika at code switching? Pangatlong tanong, paano nakakaapekto ang mga ito sa gramatika, baybay at istruktura ng pangungusap ng mga mag-aaral sa kanilang akademikong pagsusulat? At ang panghuli, ano ang mga interbensyon ang maaaring maisagawa upang mapaunlad ang kasanayan ng mga mag-aaral sa formal na pagsulat? Saklaw at limitasyon. Ang saklaw ng aming pananaliksik ay nakatuon sa mga mag-aaral ng kursong Bachelor of Arts in English Language sa pambansang pamantasan ng Mindoro, Calapan City Campus. Tinutukoy namin ang epekto ng digital na komunikasyon sa formal na pagsulat sa Filipino, partikular sa gramatika, baybay at istruktura ng pangungusap, hindi saklaw ng pananaliksik ang pasalitang anyo ng wika, ang ibang asignatura o wika, at ang technical na aspeto ng mga app o device gaya ng autocorrect. Layunin naming mapanatili ang linaw ng focus at maiwasan ang labis na paglalahad. Sandigang theoretical, ang pananaliksik na ito ay nakabatay sa dalawang pangunahing teorya. Una ang teorya ng teknolohikal na determinismo ni McLuhan, na nagsasabing ang teknolohiya ay may direktang epekto sa paraan ng pag-iisip at komunikasyon ng tao. Ikalawa, ang media dependency theory ni Ball, Rockich at DeFleur na nagpapakita kung paanong ang mga tao ay umaasa sa media, lalo na sa panahong may mabilis na pagbabago. Batay sa dalawang teoryang ito, masasabi nating ang instant messaging ay may malinaw na epekto sa paggamit ng wika at ito ang naistukuyin ng aming pag-aaral. Conceptual. Ang disenyo ng pananaliksik ay gumamit ng explanatory sequential design, isang uri ng mixed method. Ang una naming isinagawa ay ang kwantitatibong bahagi gamit ang survey upang makuha ang general na datos. Matapos ito ay sinundan ito ng kwalitatibong bahagi sa pamamagitan ng panayam at pagsusuri ng mga sanaysay upang mapalalim at mapalawak ang pagpapakahulugan sa unang datos. Kaugnay ng literatura at pag-aaral. Ang aming pananaliksik ay sinusuportahan ng mga naunang pag-aaral. Ayon kay De La Cruz, ang paggamit ng instant messaging ay nagdudulot ng tinatawag na linguistic erosion. Samantalang, Snavenbiahe at Lopez ang nagsasabing walang makabuluhang negatibong epekto ang textis sa kasanayan ng mga estudyante. At ayon kina Johnson, Doliante at Sarmiento, may limitadong epekto ang instant messaging sa spelling, ngunit hindi ito ang dahilan ng kabuoang pagbaba ng kasanayan. Ipinapakita ng mga literaturang ito na may halagang tuklasin ang epekto ng digital na komunikasyon sa akademikong pagsusulat. Sa metodolohiya ng disenyo ng pananaliksik, gumamit kami ng mixed method, kwantitatibo at kwalitatibo. Sinimulan ito sa pamamagitan ng survey at sinundan ng panayam at pagsusuri ng mga sulatin. Layunin naming palalimin ang unawa sa epekto ng digital na komunikasyon sa formal na pagsusulat. Ang kalahok at instrumento. Lumahok ang
50 na mag-aaral at 10 sa kanila ang piniling sumailalim sa interview at pagsulat ng sanaysay. Gumamit kami ng structured na questionnaire at rubric para sa pagsusuri. Siniguro rin namin ang bisa ng mga instrumento sa tulong ng mga eksperto. Paraan ng pagsusuri. Sa pagsusuri ng datos, gumamit kami ng frequency, percentage at mean para sa kwantitatibong bahagi. Para naman sa kwalitatibo, gumamit kami ng thematic analysis sa panayam at pagsusuri ng mga sanaysay base sa rubric. Resulta at talakayan. Sa resulta, lumabas na madalas gumamit ng pinaikling salita, judgment at code switching ang mga mag-aaral. Nagdulot ito ng negatibong epekto sa gramatika at estruktura ng pangungusap. Gayunpaman, may kamalayan sila na nagsisikap na itama ang mga ito sa pamamagitan ng pagre-revisa. Sa konklusyon at rekomendasyon, napag-alamang may impluwensya ang digital na komunikasyon sa formal na pagsusulat. Hindi ito lubusang negatibo, ngunit dapat tugunan. Kaya't inire-rekomenda namin magsagawa ng writing workshops, hikayatin ang peer editing, at isama sa kurikulum ang pagsasanay sa formal na wika. Iyon at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway nakatulong ang aming pananaliksik na mas malalim na pag-unawa sa epekto ng teknolohiya sa wika at sa pagsulat.